we cannot do that kasi yun nga, limited bandwidth and ano. Pero usually in my classes, it's an open discussion. Parang kwentuhan lang kasi for me, hindi ako naniniwala na masyadong on a strict type of learning. I think dapat free-flowing ang discussion and nagkakaroon ng healthy environment sa pag-aaral ng animation. Okay? Ayan. Okay, guys. I think we're gonna start kasi we have a lot of topics na i-discuss for today. Okay? Guys, first of all, I formally welcome you to the third animation story writing workshop ng Mad Scientist Media Production. So bakit namin ginagawa ito? Ginagawa namin to kasi sobrang dami ng mga gumagawa ng animated content. And nakakalungkot man, there are only a few opportunities na nagtuturo sa kanila for free. I had a lot of students sa First Academy na limited yung resources nila. So, I'm doing this to help you guys, especially during this pandemic time. Kasi right now, itong panahon ng pandemic, this is a good opportunity to create animated content. Kasi hindi, unlike shooting for live, animation does not stop kasi ginagawa lang natin ito sa bahay natin. That's the biggest advantage ng animation. I have been part of two prominent workshops. One is under Joey Reyes sa Regal Film Script Writing. Then part ako ng batch 26 ng Ricky Lee script writing ngayong taon. So I had two workshops ngayon aside from sa iba pang workshop na ina-attend ko. So I'm sharing my blessings sa mga katulad ninyo na who wanted to create and learn more about animated content. Okay? Okay, guys. Let's know about muna yung sa Mad Scientist Media Production. Okay? Yung Mad Scientist Media Production is an independent animation studio na it started matagal na talaga kami. We started I think 2009 pa yata. Then we formally launched it in 2017. So makikita niyo dito yung mga works namin. We have motion comics, ang huling superhero. We have Time for First Time. This is for those mga hindi naka-attend sa previous workshop. I'm just gonna do a quick introduction. Ayan yung mga projects namin. We're still developing ngayon. We have 3 flagship projects ngayon na hinahanapan namin ng sponsors and financiers. We've been to Annecy this year, then ACFM, Asian Conference Film Market. So marami kami inatenan ngayon. Okay, if you want to learn more about Mad Scientists, you can follow us on Facebook and Twitter. Okay? Okay, guys. Ayan, simulan na natin. Okay. Guys, makikita nyo dito sa screen ngayon, makita natin yung cartoon and anime art style. Mapapansin nyo na I've chosen a very diverse cartoons and anime. Makikita nyo sa here, this one. It's anyone who's familiar with this one, the blue na may babae at lalaki. They are from a group of animators na puro babae sila. Anyone who's familiar with that? Okay, it's XX Holic. Ginawa sila ng Clamp. Yung Clamp is a group of female animators. Ang kadalasang complaint lang sa kanila, anatomically incorrect sila kasi ang haba ng katawan nila pag nakita ninyo yung mga design sila. Then we have yung latest ng Netflix, it's Blood of Zeus. These are the same makers ng Castlevania. So makikita nyo na may pagkapareho ng art style ng Castlevania, yung physique, yung mukha, and yung mga details niya. Then we have our favorite Adventure Time. Yung sa baba, makikita natin, ito yung na naging sobrang kilala because of memes na ginagamit nila, yung JoJo. The JoJo franchise, sobrang sikat sila because of memes. Sila Dio, Brando, and the gang. Then we have our all-time favorite na Simpsons. Then siyempre yung Dragon Ball na ilang beses nang na-reboot to cater to a different audience. Okay guys, isang tingin nyo pa lang dito, makikita nyo na magkaiba talaga yung style ng ng western cartoons and ng
Japanese anime kasi pioneer ng ng anime yung malalaki mata. Pero pag napapansin nyo, like kagaya ng Blood of Zeus, meron silang mga binabarrow na elements from anime. And so is ganun din naman ang Eastern cartoons or mga animes, nagbabaraw sila ng mga certain elements from Western cartoons. So makikita natin na it's a working environment for our cartoon designers from both East and West. Okay? Pero unless, kung mapapansin ninyo, they have a distinct feel. Like, alam mo na kagad yung sino yung bida, alam mo na kagad yung sino yung kalaban. And that's what we're gonna discuss for today. And this is by incorporating narrative elements into your stories. Okay? So, okay, unang tanong ninyo, this is, nung nag-workshop ako dati nagkaroon ako ng part ako ng screening body dati sa ABS, nung meron pang ABS-CBN Animation Studio, marami nagtatanong sa akin ng mga animators, bakit kailangan ng kwento or ng narrative elements sa pagde-design ninyo. Okay. We've scanned a couple of animators concept and character designs, and sadly a lot of them wala silang kwento pagdating sa pag-design nila. It's very beautiful, it's very awesomely designed and all that. Pero the thing is, walang kwento. So bakit kailangan natin ng i-incorporate ang story or narrative elements pag nagdi-design kayo, di ba? Ang iniisip kadalasan yun, hindi ba dapat okay na maganda lang yung design niyo? Well, that is true, pero syempre kailangan natin siyang lagyan ng image. Kasi marami or libo-libo na mga content creators ang nagde-design ng characters. So kapag hindi nag-stand out yung character ninyo, malulunod lang yung character nyo, and your target audience will probably never remember what you have designed or what you have created. So that's the main reason why story or narrative elements are important to your character design. Okay? Okay. So bakit siya importante? Let's look at the picture here. Character identity. Okay? When you say character identity, na-identify yung character ninyo doon sa pagkakadesign ninyo. Kapag maganda yung pagkakadesign nyo and narrative-driven siya, meron na siyang, it empowers your character. It gives them a sense of originality and establishes familiarity with the target audience. So anong ibig sabihin nun? Makikita nyo sa gilid si Harry Potter at saka si Kenshin Himura. Ngayon, hindi naman bago yung may peklat sa mukha or may facial scars. Pero nung sila ang nag-implement nito, the rest na nagagagaya sa kanila. Bago gumawa kayo ng character ninyo, lalagyan nyo siya ng cross-shaped card sa mukha. There's a chance na sasabihin ng makakita sa inyo, ginaya mo lang yun sa Samurai X. Or nilagyan nyo siya ng lightning scar sa pisngi, sasabihin naman sa iba sa inyo, ginaya mo lang yan kay Harry Potter. The thing is, nung nilagyan ng dinesign yung mga ganitong character na to, na-own nila yung image na yon. It created a sense of originality para sa kanila. And yung masusunod na gagaya sa steps nila, magmumukha lang silang second-rate copycat. Pangalawa, it gives your character design depth and meaning. So when you say design depth and meaning, meron siyang malalim pang emotional impact, and at the same time, napaganda niya yung kwento at hindi lang siya ginawa for your character to be aesthetically appealing. So, like i-discuss natin yung sa Samurai X na malaking halaga yung cross scar sa kanyang mukha. Okay, then next is, kapag meron kayong maganda yung pagkakadesign ng character nyo at may narrative element siya na in-incorporate sa pagkakadesign, alam na ng audience kung ano yung makukuha nila doon sa animated series or animated short film or animated full length ninyo. It gives them a glimpse of what your story is. Diba? Okay? So that's all about character identity. Okay? Next is branding. Okay, is anyone here na nagtrabaho na sa marketing and marketing or advertising? Yung mga nakapagtrabaho na, could you type Y? Ayan.
Yung mga nagtrabaho sa marketing or nagkaroon ng experience sa marketing and advertising? Okay? Okay yan. May mga sumasagot ng yes. Branding is a term na mai-encounter mo kapag nagtrabaho ka sa marketing, advertising, or even sa mga content creators. When you say branding, it is creating a name, symbol, or design na easily identifiable as belonging to a particular persona, character, idea, or product. So ano bang ibig sabihin nito? Kapag ang ibig sabihin nito, yung branding na yan, ginagawa mo na siya doon kasi may iniingatan ka ng brand. Meron kang promote na ideology or image na mau-own nung ginawa mong content. Okay? Makikita nyo sa gilid na dito sa mga pictures natin, yung design ng suit ni Captain America. You can see sa baba, we have from 1941 hanggang sa 2003 na design in the comic book. Then sa itaas, yung Captain America na design from the Marvel Cinematic Universe na mga costumes. Mapapansin nyo, di ba? Kahit nag-iba-iba, tinitweak siya ng konti, kahit a little bit of tweaking, they retain a sense of design and branding. It's an American flag, nonetheless. Yun lang, American flag pa rin yung branding ni Captain America. So bakit importante yung branding? Kasi kapag nagkaroon kayo ng branding, this will set your character apart doon sa magiging gagaya sa inyo. Like for example, si Captain America. Si Captain America, ginawa siya, his costume was designed like the American flag kasi he embodies the United States of America. He is a product of the government. He's a super soldier. He is an image of a protector ng American soil. So, ang sinusuot niya is resembling the American flag. Kasi yun yung brand niya. Diba? Ito, I'm just gonna share this just as a personal opinion. Alam, ang isa sa mga pet peeve ko, yung hindi ko nagugustuhan kapag nakakita ako ng Filipino design superheroes. I hope na sana walang ma-offend ako sa inyo na gumagawa nito. Guys, ang daming Filipino superheroes, yung mga independent superhero. Sorry hindi ko gusto yung nagde-design sila ng costume ng Filipino superhero, pero ang costume nila is Philippine flag. I mean, okay, naiintindihan ko na gusto niyo maging patriotic and all that. Pero nakakalungkot lang na Philippine flag yung design ng costume nila, pero yung origin nila or yung pinaglalaban nila has nothing to do with the Philippines or has nothing to do with the government or has nothing to be patriotic about. Like ang power niya galing sa occult, galing sa magic, pero ang damit niya is red, white, and blue, and yellow, pero walang kinalaman yung costume niya doon sa pagkatao niya, which is kind of sad kasi when you design something, dapat incorporate nyo yung buong image niyo doon kasi binabrand nyo na siya doon. Like what Captain America, di ba? Lagi siyang American way, the American dream yung pinopromote ni Captain America. Ngayon, imagine niyo si Wolverine, ang costume niya is an American flag. Hindi ba ang weird? Kasi parang, okay, anong kinalaman ni Wolverine sa American flag? Anong kinalaman niya? He's a Canadian, so bakit American flag? Even kahit nagawin siyang Canadian, weird pa rin kasi he resembles an a feral beast. And even his name is named after a very vicious animal. So kung bibigyan siya ng American flag, di ba weird? So yun nga, pag nagde-design kayo, isipin nyo kung ano yung binabrand ng design ninyo. Kasi makatulong yun sa inyo. Okay? Next is, ayan. How story and narrative factors affect character design. So tatanungin nyo, paano ba naapektuhan yan? Okay?
malaki ang epekto ng story and narrative factors kapag dinedesign ang mga particular character. Okay? Guys, makikita natin dito, we're gonna talk about mood and ambience. Makikita niyo dito sa picture na to, this is the classic costume of Batman. Lalo na sa mga younger kids natin ngayon, Batman was not always black. Wearing a black costume. Ang kauna-unahang costume niya is light gray, light blue, yellow na costume back in nung ginawa pa siya. Ngayon, makikita nyo dito sa picture na to, it's Frank Miller's The Dark Knight Returns. Nung ginawa ni Frank Miller yung Dark Knight Returns, he retain yung certain elements ng pagkakadesign pa rin ni Batman kasi, gaya na sinabi ko, it's branding pa rin. So, niretain niya yung cape and cowl, yung horn, yung mask, and yung bat symbol. Pero makapansin nyo, di ba, binago niya yung kulay. Nawala yung blue, nawala yung yellow, nawala yung yellow belt din na very omnipresent sa kanya do sa malumang design si Batman. He stick with the pale gray and cool gray na colors. So why do you think is that? Kasi yung kwento ng The Dark Knight Returns, if everyone do sa mga hindi familiar sa Dark Knight Returns, yung kwento ng Dark Knight Returns, it's set in the future na matanda na si Batman. And he is still trying to save the world kahit sobrang hirap na siya in his physical states. It's dark, gritty, and mabigat yung tema niya. So, Frank Miller decided na hindi mag-work kung if he's gonna use the old costume na merong yellow design na yellow, black and yellow na emblem, then blue. Kasi ang dark na masisira yung feel ng kwento. Kasi ang gatik-gatik ng pagkaka-design niya, pero nung mundo, pero kung nalagyan mo siya ng design na light and medyo heroic na hindi brooding, masisira yung feel. Okay? We're gonna go sa live naman. Sa baba, makikita natin si Adam West. Ayan, doon sa mga hindi nakapanood, isa to sa maunang live action na Batman series. Actually, yung pinagkaiba nito doon sa mga napapanood nating live series ng Batman like from Gotham, light and campy ang atake ng Batman series ni Adam West. Makikita nyo nga, naging meme pa nga itong picture na to, which is Batman na nagsasayaw habang he's dancing with Catwoman in this particular scene. Makita nyo rin yung dinesign sa kanya. Medyo friendly. Look at it has a light blue eyebrows, same na black and yellow emblem. Kasi yun yung feel ng kwento niya. Yun yung ambience or yung mood ambience ng kwento niya. It's a campy and lighter. Then makikita natin yung mga succeeding. Then we have yung Batman here. This is from Tim Burton's Batman. Ngayon, bakit ginawa ni Tim Burton na all black si Batman? Kasi ang dark. Yung pagkakagawa ng pelikula niya is darkly lit. Works on the colors of black, gray, and white. So hindi magwo-work kung if he retained yung costume design na ginamit ni Adam West kasi masisira yung pagiging nakakatakot ni Batman. So dapat nag-a-adjust yung nakaka-apekto yung narrative elements do sa character design. Same with yung sa Batman Beyond na yung bagong Batman, si Terry McGinnis here, we can see na all black siya. Hindi na natin makikita yung mouth, yung mouth niya, it's covered in black kasi ang dark na mga kwento nito. Then sa baba natin makita natin na bumalik to sa classic look ni Batman. This one picture sa baba, it's Batman the Brave and the Bold. Makita nyo na binalik yung design ni Batman dati. Kasi pag pinanood yung Batman and the Brave and the Bold, campy siya. Hindi man siya kasing campy ng kay Adam West, pero campy siya. So okay lang na ibalik yung color scheme ni Batman to make things lighter. So yun nakaka-apekto mood and ambience dun sa character design, okay? Okay, design is relevant to plot. So when you say design is relevant to plot, may kinalaman yung pagkaka-design niya doon sa tinatakbong kwento. Okay? Yung sa mga hindi pa nakaalam na or yung mga hindi pa ng comic book,
merong arc ang Spider-Man na ginamit din sa Spider-Man movie ni Sam Raimi, ni Tobey Maguire yung third one. Ito yung kay Venom. Ngayon, doon sa kwento ng Spider-Man, symbiote arc, si Spider-Man ay nakakita siya ng orb of liquidy alien symbiote. When you say alien symbiote, para itong buhay na organic creature na kumakapit sa balat niya. Nung kumapit sa balat niya to, it gave him a black costume design, yung ginawa ni Mike Zeck. Ngayon, yung black costume ni Spider-Man na to, it's not just to make him look cool. Kasi pag nabasa nyo or na familiar ko doon sa kwento, malalaman nyo na yung si Spider-Man, yung tatakboy ng kwento niya, na nagkaroon siya ng immense powers so ginamit niya yung black symbiote. Pero at the same time, it revealed his darkness within him. Nagiging mainitin ang ulo niya, nagiging violent siya. So, lumalabas yung evil side ni Spider-Man. So, makikita niyo yan sa design. Because the color black is often associated with evil. Ngayon yung sa nanonood ng Kamen Rider, merong similar din na ganoon. Yung Kamen Rider build, siya yung isa sa bagong Mass Rider. I think 2 or 3 years ago. Ngayon, meron siyang sinusuot na hazard trigger. Yung hazard trigger, kapag sinusuot niya yun, lumalakas siya. Pero kapag sinusuot niya yun, nawawalan siya ng control and he becomes violent. So it follows the same idea ng kay Spider-Man. So merong relevance yung plot sa pagkakadesign din. Okay? Okay, next is, design is relevant to plot again. I'm gonna tell you about Hunter x Hunter. Yung Hunter x Hunter, it's about a boy who is looking for his father and at the same time, who wants to be a hunter. Ngayon, isa doon sa mga arc ng story arc ng Hunter x Hunter, meron doon yung Chimera Ant arc. Okay, doon sa Chimera Ant arc, we're gonna focus on that particular character sa Chimera Ant story ng Hunter x Hunter. Makikita nyo dito, yung tatlong character na to, this is the same person. 3 beses siya nagpalit ng image niya do sa cartoon kasi doon depende sinusundan niya yung nangyari sa plot. Makikita natin dito itong mukhang losyang na to na mukhang multo. This is Palm Siberia. She's a very powerful character doon, pero she has a brooding, cynical, at very dark persona. Kung kaya ganyan yung itsura niya, mukha siyang white lady na nakakatakot. Then, nung na-meet niya yung lead character ng Hunter x Hunter na si Gon, at niyaya niya itong mag-date, nag-ayos siya. Makikita niyo dito, oh my God, hindi pala black talaga yung buhok niya. Naturally brown yung color ng hair niya. So, nag-iba yung design niya. He becomes pleasant, he looks more appealing. Nung nagkaroon siya ng nung nakipag-date siya. So sinusundan niya yung pagkakadesign niya, sinusundan niya yung takbo ng kwento. Then the last part is, naging ganito si Palm Siberia. Okay, sorry guys sa spoiler sa mga hindi pa nakapanood or currently na nanonood. Nahuli si Palm Siberia ng mga henchmen ng pinakalaban do sa Chimera Ant arc. Tinorture siya at ginawa siyang super soldier. Kaya makikita nyo na ang drastic ng changes, nagkaroon siya ng scale, nagkaroon siya ng protruding crystal ball sa noo, at sobrang iba-iba na yung itsura niya from the first two. So makikita rin na dito sa character design niya to, she changed again. So ngayon makikita mo na dito, she's a mutant right now. So she's no longer human kasi she went to huge amount of torture. Kaya naging ganun ang itsura niya. So makikita nyo dito, a single character has 3 different design kasi yun ang hinihingi ng kwento. So dapat pag nagde-design kayo, iisipin nyo rin na dapat tinutulungan ng design ninyo yung kwento. Like in this situation, di ba? Okay. Ito, okay guys, ito yung sinasabi ko kanina. Design is integral to the story. Okay, doon sa mga hindi pa nakakaalam na kwento ng Samurai X, it focuses on Rurouni on Kenshin Himura. Isang assassin siya ng government na pumapatay on government orders.
Then na-realize ni Kenshin na masama yung mga kadalasang ginagawa ng government, and he has played a big part kung bakit mayroong corrupt government. So, ang nangyari ngayon is gusto niya magbagong buhay. Pero before that, tingnan natin yung history ng pagkakadesign sa kanya, yung emotion, yung scar niya. Ang pinaka-prominent design ni Kenshin Himura, aside from his red hair, is yung cross-shaped scar niya. Na yung cross-shaped scar niya is hindi lang siya ginawa as an aesthetic factor or para mapaganda lang yung character niya. Yung cross-shaped scar niya ay both literal and figurative scar or an emotional scar. When you say literal scar, totoong peklat. When you say emotional scar, ito yung sugat na naiiwan kapag we went to something harrowing and nakakalungkot. So halimbawa, nakipag-break sa yung jowa, girlfriend mo or yung boyfriend mo, may emotional scar ka na doon or namatayan ka ng pamilya, meron ka ng emotional scar. Ngayon, the scar plays a big role doon sa kwento niya kasi nakuha niya yung unang scar niya nung napatay niya isang sundalo during one of his mission. Ngayon, may nakagustuhan siyang babae. Itong babae dito, makita natin. This is Tomoe. Nang ironically, si Tomoe ay fiancé niya, yung napatay ni Kenshin Himura na soldier. Yung napatay ni Kenshin Himura na soldier, yun ang una naglagay ng peklat sa kanya. Pero dahil napamahal si Tomoe kay Kenshin Himura, niligtas niya si Kenshin Himura, pero pinaalam ni Tomoe na si Kenshin na nagbigay sa kanya ng matinding sakit nung pinatay nitong fiancé niya sa pamamagitan ng paglagay niya ng scar sa mukha ni Kenshin Himura. Doon nakuha ni Kenshin Himura yung second scar niya, kaya nagkaroon siya ng cross-shaped scar. So di ba, nakakalungkot yun na ikaw pala yung nagdulot ng pagmamahal dun sa, pasakit dun sa tao minamahal mo unconsciously. Ayan. Diba? So makikita nyo na hindi pwedeng mawala yung cross-shaped scar doon sa kwento kasi it plays a big role. Okay? Okay, design is integral to the story. Okay? Kasi ito magandang example to. Yung story na app, kapag umattend kayo ng mga workshop ni Ricky Lee, isa siya sa ginagamit ni Sir Ricky Lee when it comes to story writing. Okay. Makikita nyo dito yung design ni Russell. This is from the art book, yung initial design ni Russell. Makikita nyo ang dami ng button pins niya. Pero di ba, nung nakita nung ginawa yung dinesign niya, it already revealed the backstory nung kay Russell. Si Russell ngayon, kung makikita nyo, there's an empty spot do sa badge sash niya. At yun yung kailangan punuan niya. Di ba? Yun yung kailangan punuan niya. There's an emptiness na he has to build. Diba? Ganun pa lang sa design, meron na kayo nire-reveal kasi nag-incorporate kayo ng narrative elements. And another detail is, ang dami niyang badge. So sa dami niyang badge niya, makikita mo pa lang doon na he is a very studious, he's a hardworking scout. So alam na ng audience kagad yun, isang tingin pa lang. That's how effective character designing is kapag nag-incorporate kayo ng story element pag dinidesign niyo siya. Okay, another thing is, Carl's crutch o yung crutch. Here makikita nyo to, yung tungkod niya. Carl's crutch is a psychological crutch. So ano ba yung psychological crutch? Psychological crutch is something we become dependent upon in an unhealthy manner. So ano bang ibig sabihin nito? Ito yung pinagdedependehan natin. Halimbawa, naging dependent tayo sa isang bagay or isang behavior. Ginagawa natin to function well in society. Halimbawa, nung bata kayo, takot na takot kayo sa kulog. So kung takot na kayo sa kulog, binigyan kayo ng nanay nyo ng teddy bear at sinabi ng nanay nyo, anak, pag natatakot ka sa kulog, hawakan mo ang teddy bear na to. Yun ang psychological crutch. So nung tumanda kayo, dala-dala pa rin yung teddy bear na yun. That's a psychological crutch. Similar siya sa security blanket or comfort blanket, pero ang pinakaiba ng psychological crutch is masyado na nagiging dependent dito. Diba napansin nyo, guys, sorry doon sa hindi pa napanood ng app, ang app ay kwento ni Carl, yung matandang lalaki, na mamimit si Russell
yung Boy Scout na babaguhin ang buhay niya kasi magta-travel sila sa lumilipad niyang bahay. Gusto ilipad ni Carl yung bahay niya to keep a promise sa dead wife niya na si Ellie na mayroon silang pupuntahan. Ngayon, yung psychological crush niya, yung tungkod niya, lagi niya itong dala-dala. Pero at the end of their journey, na-realize niya na hindi niya kailangan yung psychological crutch or hindi niya kailangan yung tungkod niya kasi nakakapaglakad siya and he can efficiently move well. Tapos, merong particular scene sa app na maraming dalang bagay yung matanda, si Carl. Then, binitawan niya lahat to nung nakarating siya sa destination. That is a literal and emotional package. So, kita nyo lang, yung pagkakadesign pa lang niya, ang dami na niyang inilalagay na mapupulot ng audience sa kwento ninyo. That's the reason why Up is one of the beloved stories na animated movie of all time. Okay. Okay. Design changes with the target audience. When you say design changes with the target audience, nagbabago yung pagkakadesign depende dun sa target audience nyo. Kasi tandaan nyo, kapag nagbabago yung target audience nyo, syempre nagbabago rin yung kwento nung inihahain natin sa kanila. So ngayon, if ever na nagde-design kayo ng particular character, dapat isipin nyo rin, i-take consider nyo rin yung kwento and at the same time, yung intended target ng show ninyo or yung target audience, target market ninyo. Nakita natin dito yung Digimon. Okay guys, yung doon sa hindi familiar sa Digimon, Digimon is like a similar to Pokemon pero nangyayari siya sa virtual realm o sa mundo ng internet. So nag-start siya noong 1999 and inabutan ko to 1999. I basically grew up with Digimon. So mas gusto ko siya kaysa sa Pokemon kasi mas malalim yung kwento niya. Okay? Yung mapapansin niyo, nung nagkaroon ng reboot yung Digimon, na-retain pa rin yung almost design nila. We can compare from 1999 and yung 2000 design nila, almost the same. Medyo less flashy, mas naging simplified yung sa 2020. Pero makikita nyo, yung pagkakadesign pa rin niya, it's very quirky kasi ang target market niya, yung mga bata. Diba makikita nyo na yung pagkakadesign nila, parang yung mga bata lang din magsusuot and napaka-pop and colorful yung mga design nila. Then we go here sa gilid, sa gitnang picture, yung design nila nung naging teenagers na. Makikita nyo yung comparison yung design na sinusuot ng bata nila at yung design na sinusuot nila ng teenagers nila. It's super simplified. As in, it's casual like yung main character na here, si Taichi, may goggles, ang ganda ng sport shoes niya. Pag nakita nyo siya dito, he's just wearing a polo and white shirt, black pants, rubber shoes. Ganun lang, hindi kasing stylish back nung bata pa siya. This is because nagbago na yung target audience kasi tumanda na yung target audience ng Digimon. Ngayon, nung tumanda na yung target audience ng Digimon, kailangan i-adjust na rin nila yung design. Kasi yung mga nanonood yung mga tumandang like me na tumanda with Digimon, I'm not wearing this kind of shoes. I'm not wearing this kind of dress. Siguro nung bata ako, I wanted this kind of outfit nung bata ako. Pero right now, more likely ganito na yung sinusuot ko. Or even mas seryoso because of my age. That is one, nagbabago yun kasi nung nag-start yung Digimon na tumanda sila, they tackle more on darker and adult theme stories, okay? Okay, makita nyo dito sa gilid, this is from the movie na Digimon, yung latest movie nila, the final movie ng Digimon. And this is, nung pinanood ko to, meron siyang kurot sa puso kasi it's a sweet goodbye sa Digimon. Okay, if there is a staple sa mga Digimon nung back ng 1999 hanggang ng mga mid-2000, mapapansin kung kayo ay nanonood ng Digimon, yung Digimon, lagi siya may formula na element. Magandang pagkakadesign na monster or yung evil Digimon, then magandang bagong Digimon na ginagamit ng mga bida. So yun lagi yung formula nila kasi it markets a new set of toy. Ngayon, itong Digimon, yung huling movie, yung Digimon Last Evolution Kizuna, makikita nyo to, itong dalawang Digimon na to, this is Greymon, yung isang Digimon ni Taichi,
At tapos yung si Garurumon, yung Digimon ni Yamato, ang simple ng pagkakadesign niya. This is only the head. Pero pag nakita nyo sa internet, ang simple ng design nila compared do sa mga unang designs ni Garurumon and ni Agumon. Hindi na siya ganun ka-flashy, walang gaanong design. Kasi ang binibenta na ng Digimon movie na ito is about growing up. Kasi kung ang target mong audience is nag-aanap na ng magandang kwento, they are not after the beautifully designed, more like the kwento. Okay? Ang symbolism ng Digimon na lang dito sa movie ito, they are their childhood. Kasi sa movie nito, spoiler alert, sorry guys, they will say goodbye to their Digimon kasi they will vanish kasi tumatanda na sila. Apparently, they can have their Digimon at a young age, pero kapag tumanda na sila, nagbabanish yung Digimon nila. So, this is their last evolution ng dalawang characters. Makikita nyo na nag-mature yung pagkaka-design din nila kasi it has a mature team. So, again, nagbabago ito dahil sa target audience and dahil sa kwento na ina-adapt sa target audience. So, yung ganun ka-impact ang narrative element sa pagde-design. So, hindi lang basta flashy siya. Kasi imagine niyo kung yung pagkaka-design pa rin niya flashy and maganda pa rin pagkaka-design nila dito sa last part na to, it doesn't matter kasi ang habulan ng target audience mo is kwento, not the flashy design. Same with Ben 10. Okay, sa Ben 10, makikita nyo, we have a lot of design si Ben 10 mula nung nagsimula siya. Nung naging teenager siya, makikita nyo natin dito sa teenager siya, he looks more serious kasi yun na yung target audience niya. Yung nung the first Ben 10, literal na 10 years old and up yung target niya. So ganyan yung itsura niya. Medyo adventurous, medyo free-spirited, happy-go-lucky. Pero nung naging teen siya, doon sa Omniverse, medyo seryoso na siya. So, nung nag-reboot uli yung Ben 10 at gusto nilang itap yung younger audience, naging bata uli yung design niya. Mas naging kiddie. So, nag-a-adapt din to sa target, yun nga, nag-a-adapt sa target audience nyo. And nung nag-revert siya do sa kiddie version niya, mas naging lighter and campy uli yung mga kwento. Hindi kasing dark ng Omniverse yung mga kwento niya. Okay? So, yan yung mga factors na nakaka-affect on how sa pagka-character design because of narrative elements. Okay. And ito na yung pinaka-proof ng workshop na ito. So, you're gonna ask, so paano nyo, how do we apply story and narrative elements to your character design? Especially, paano kung hindi ako writer? Diba, itatanong nyo sa sarili nyo yan. Paano ko i-incorporate yung narrative and story elements sa pag nagde-design ako? Hindi naman ako nagsusulat. Madali yan. There are still ways para makapag-design kayo by incorporating simple narrative elements. Okay. Okay, number one is research and apply facts or any information to your character design to make it more appealing or intriguing to the audience. So, anong ibig sabihin nun? Lagyan nyo ng katotohanan yung pagkaka-design nyo. Okay? Research and fact. Okay? Yung makita nyo sa picture na to, si Goemon, si Sejuri Hiko ng Samurai X. Si Goemon is from Lupin III. And sa baba, we have Sasuke, then we have Gintama. Mapapansin nyo, yung sword na ginagamit nila, hindi siya yung usual sword ng makita natin na may handguard. When you say handguard, ito yung parang bilog na tumatakip do sa connection ng handle at yung mismong blade. Walang handguard yung ginagamit nilang blade. Yung handblade, atong blade na or tong katana na ginagamit or yung sword na ginagamit nila ay tinatawag na Shirasaya katana or a katana with a plain undecorated wooden mounting. Ngayon, kapag nag-research pa kayo, kadalasan ang gumagamit daw nito based sa Japanese history is very skilled samurais. So, yung mga samurai na to kaya wala silang handguard kasi hindi nila kailangan ng handguard, di ba? Ang skillful nila. Kasi yung handguard ng sword is ginagamit for defense and safety ng wielder nito. Pero dahil sa skilled swordsman na gumagamit ng Shirasaya katana, kapag ito yung ginamit ng sword sa samurai mo, isa lang ang pinapakita nito. It gives your
your character design a sense of mastery. So, isang tingin mo pa lang, pag pinagharap mo isang samurai na merong regular katana at yung isa naman ay merong Shira Saya katana, makikita mo pa lang, parang mas magaling yung isa kasi ang ginagamit niya yung katana na walang handguard, di ba? So yun pa lang, may kwento na. Okay, may kwento na siya. He's a master swordsman by just adding just simple accessory, di ba? Napaganda nyo, na nagkaroon din siya ng kwento. Hindi yung sasabihin, hindi lang sa idadaan sa dialogue na, I'm a master swordsman, di ba? See, you incorporated an element that changes the appearance of your character. Okay. Next is, this is one of my favorites. Create a lore for your character design. When you say create a lore, ano ba yung lore? Di ba tatanong niya, ano ba yung lore? A lore is a composition of tradition, knowledge on a subject, or held by a particular group, typically passed from person to person by word of mouth. When you say lore, ito yung para mga lumang tradisyon ito. Okay? Maraming gumagawa ng lore nito, especially mga gumagawa like yung Lord of the Rings. Meron siyang sariling lore. Harry Potter, mayroon siyang sariling lore. Percy Jackson, and even yung iba mga mythology na kwento, na series, meron silang lore, okay? Okay, let's focus on Predator versus Alien. Makikita nyo dito sa Predator versus itong Predator na to, itong Predator na warrior na to, makikita nyo na meron siyang burn scar sa noo. Okay, ayan. Yung burn scar na yan. Yung parang letter T. Ngayon, kung familiar kayo sa Predator Predator franchise o Predator universe, malalaman nyo, I attach a copy of the nabasa ko to nung bata ako na meron palang ganun ang lore ang mga Predator. Okay? Pag naghahunt sila ng xenomorphs o yung alien, here, the alien, pinuputol nila yung daliri nila na yon at tinatatuan nila yung ulo nung nakapatay ng particular na alien na yun. It's like branding. Ito yung branding. Makita nyo dito. Itong branding na to, yung picture na yan, this is kinda inhumane practice na ginagamit sa mga baka. Iron branding is yung may pinapainit na bakal at idinidikit ito sa parte ng baka, ng kambing, para maalaman kung sino may-ari sa kanila. So, doon kinuha yung branding ng doon nabuo yung lore ng Predator versus Alien. So, yung sa Predator versus Alien, imbes na iron brand na ginagamit, yung putol na daliri ng isang xenomorph kasi acidic yung dugo nila. So, minamarkahan nila yung mga nakakapatay. It's a medal of honor or a symbol of valor. Diba? Makikita mo pa lang doon, isang tingin mo pa lang doon sa character mo, oh my God. Isang tingin mo pa lang sa character na to, at kung alam mo yung lore na yun, oh my God, nakakapatay siya ng alien, magaling siya. It tells a story about already about your character by just giving your audience a look. Diba? Ayan. Guys, if may questions pala kayo, keep it, write it down, i-write it down, and I will have a question and answer later on. Okay. Okay guys, ito pop quiz. Madali lang to pop quiz. Okay? Guys, you are asked to design a particular and veteran skilled hunter. The hunter hunts a particular alien that is very agile and has super hearing abilities. The alien also has very sharp claws and teeth. Ngayon, ang tanong, anong klaseng weapon ang ibibigay ninyo? Okay? Type your answer in the chat box. Is it A, shotgun, B, sniper rifle, or C, katana or any bladed weapon? Okay? Sige. Okay? Okay. Lahat ng sagot, lahat ng pagpipilian yung sagot ay may certain effect or certain image na maging epekto sa pagkaka-design no sa character na to. Okay? Okay? Majority ng sumagot ay B and C. Okay, we have B and C.
Walang sumagot ng A. Okay. Okay guys, if explain, I'm gonna explain kung that would be all. I'm gonna explain kung ano yung uh, kung ano yung effect ng weapon na to sa particular hunter ninyo. Okay. If you choose letter A, which is a shotgun, kapag shotgun ang pinili niyo na weapon niya, ibig sabihin, magmumukha yung character niyo na hindi siya nag-iisip kasi it will attract many types, many aliens kasi nakagiven na nga na very sharp hearing nung alien ninyo. So kung shotgun ang inaano niya, it's either one, hindi siya nag-iisip, or highly experienced siya sa paggamit ng shotgun, pero he is arrogant and cocky. Yung mataas ang level of confidence niya na kahit ma-endanger siya. So he's reckless. Kung letter A, is reckless, arrogant, cocky, or plain stupid. Okay, ito yung maraming sumagot. Letter B. Kung letter B, sniper rifle with a silencer, isang pinapakita nito. Your hunter wants to kill his prey from a distance, from a safe distance. Ngayon, kung malayo siya dun sa kalaban niya, alam niya yung capabilities nung hinahunting niyang alien, and he knows na meron tong sharp claws and teeth. Naglagay siya ng silencer kasi para hindi siya marinig dito, hindi siya mapahamak. Makikita nyo na dito, this is pinaka-correct na answer, yung letter B, kasi silencer. Kasi pinag-aralan niya yung prey niya o yung hinahunting niyang alien. Makikita rin dito by this character na your hunter values his safety and is very cautious. So yun yung image na pinapanood pag binigyan niyo siya ng sniper rifle. Last but not the least, kung letter C yung pinili niyo or katana or bladed weapon, it shows na your character is very skilled or very cocky again kasi you're gonna fight an enemy na may sharp claws and teeth. So you like close person combat. Close combat ang ano. So pwedeng may hint na merong grudge siya do sa prey niya. Meron siyang death wish probably. So kung ganun yung pinili niya na bladed weapon or katana. Nakita nyo guys yun weapon lang ang binigay nyo. It already tells about a lot of story about your character. So ganun ka-importante ang story story element kapag nag-decide ka. Especially share ako sa inyo, actually nangyari sa akin to. Meron isa akong animator na binago niya yung design on his own without consulting me. Meron kasing character doon na nakikipaglaban siya sa isang super mutated wolf. Mabilis yung wolf and nakakapag-camouflage siya. Ang binigay kong weapon doon sa hunter ko is an Uzi. Ngayon, ang ginawa niya nung nakita ko yung design niya, ginawa niya itong heavy machine gun. Okay, sabi ko, bakit mo pinalta ng heavy machine gun siya? Kasi, sabi niya, para maging cool and astig, sabi ko, naglalaro ba kayo ng any first person game? Kasi, kapag heavy machine gun ang ginamit mo, it's not very accurate at mahirap siyang iwas-iwas. Diba pag yung mga naglalaro ng Counter-Strike dito, ang hirap tumama ng machine gun, lalo kapag maliit yung target mo. So, yung hinahunting niya is a mutated wolf na mabilis, mahirap iwas-iwas yung machine gun, and at the same time, hindi pa siya accurate. The reason why I gave him an Uzi kasi rapid fire and madali siyang barilin. So, nangyari tuloy, nagmukha nung image yung character ko, mukhang hindi siya nag-iisip. So, isipin nyo na every aspect, down to the little accessories, meron dapat na pinapakita yung character, yung pagkakadesign ninyo. Hindi lang siya for aesthetic. Okay? Next is, never sacrifice your character's integrity for aesthetic design. Ito yung sinasabi ko. Hindi porket maganda, ilalagay nyo na, pero makaka-apekto to doon sa imahe or doon sa branding, sa image ng inyong character. Kasi meron tong ibinigay na effect na hindi ka nais-nais. Okay?
Guys, ito yung aesthetics and practicality. Nakita nyo sa practicality na to, hindi ko alam kung familiar kayo kay Rob Liefeld. Si Rob Liefeld ay isa sa mga designers ng X-Men, Marvel, and DC back in the 90s. Isa siya sa mga nag-design. One of his design is Cable. Makita nyo dito, guys. Tingnan nyo. Ang daming pouches. You have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Then up to 70 na question mark kasi hindi natin alam kung yung pouch na ito ay umiikot hanggang palikod sa kanya, palabas dito. Okay. When you're adding an accessory to your character design, ask yourself, is it too much? Does it have a purpose? Gaya nito, nung pinagtatawanan, actually, naging katawa-tawa si Rob Liefeld nung ginawa niya yung pagkakadesign kay Cable ng back then. Hanggang sa gumawa na lang siya ng parody na para to make fun of doon sa pagkakadesign niya, gumawa siya ng character na he called the pouch, na tungkol na isa siyang character na puro pouch lang, down to the barrel, may pouch lang siya. So yun na yung character, yun lang yun. Kasi parang sinakyan niya na yung pang-asal sa kanya na ang hilig-hilig niya magkanya ng pouches. Okay? When I say aesthetic and practicality, guys, imagine niyo ito itong part na to sa belt niya ito sa belt niya. Yes, 1, 2, 3 pouch. Kung meron siyang pouch pa doon sa likod niya, guys, tanungin niyo sarili niyo, how does he reach it? Paano niya binubuksan yun? Diba? Ano pang purpose nun? At saka ano pang laman ng mga pouches na to? Mani, snacks, chocolate. Diba? Ang weird. Pero ngayon, kung titingnan nyo yung mga soldiers natin, di ba hindi ganito karami yung pouch? Kasi they have to be agile. Kaya kung ganyan karami yung pouch mo at marami kang cargo, di ba ang bagal mong, ang magiging mabagal yung galaw ninyo. So dapat, isipin nyo rin na, is it practical? Okay? Tingnan natin yung next slide, yung practicality. Okay, guys? Makikita nyo to sa aesthetics, about sa aesthetic practicality. Guys, sa Naruto, Naruto is about ninjas and shinobi. Sa mga hindi familiar sa Naruto. Sa Naruto, ang pouches nila ay nasa may puwet, or back side nila. Then meron sila sa side or sa thigh part nila, sa side thigh part nila. Ngayon, makikita nyo yung purpose ito. Makikita nyo dito sila nag-draw sila ng dino-draw nila yung weapon nila. At sa babang picture nito, makikita nyo yung laman niya. Meron siyang kunai o yung Japanese ninja dagger. Then meron sila mga scrolls. Then meron sila yung mga charm, yung mga papel na yan. This is an explosive charm. Basta sumasabog siya pag napanood yung anime. Ito yung laman ng pouch na ito, yung nasa back pouch nila. Ngayon, paano siya naging practical? Yung mga ninja or shinobi covertly or secretly draws their weapon for a surprise attack to their enemy. Ngayon, kaya siya inilagay sa likod is para hindi nakikita ng kalaban nila kung ano yung kinukuha nila sa pouch nila. So meron ka lang surprise na pwedeng ihagis nila is shuriken, kunai, or ninja scroll or an explosive. Yung body nila nagtinatago kung ano yung binabalak nila. Their body prevents their enemy from seeing what they're pulling out from their pouches. Hence, the surprise attack. Then two, yung sa baba, makikita nyo dito, madali siyang bunutin for quick combat. Yung kunai, kaya meron silang kunai dito sa gilid ng parang tie holster nila is para madaling kunin, di ba? May purpose yung pouches. Eh makikita nyo, kung i-compare natin siya kay Cable, ilan ang pouches ng Naruto na to? They have 1, 2, 3, 4, 5, 6. There's 6 in the front, then 1 in the side tie, then yung back pouch nila. That's 8. That's 8 lang. Eh yung kanina, I don't know kung 16 man siya or 20 plus. Ang dami. Parang nagagamit ba lahat ni Cable? So this is a good example of designing with practicality. Siyempre, so kinonsider nila yung kwento rin na yung personality nila is meron silang yung mga ninja nila is very slick and sly when fighting enemies. Okay. Ito matatapos na tayo. This is madali lang dadaanan natin to kasi more tong colors is sa character design na siya, sa character design classes matututo na siya. Use color symbolism to amplify and empower your character design. Okay guys, makikita nyo dito.
We have sadness and anger from Inside Out. Okay? Doon sa may need na pamilya sa Inside Out. Ang Inside Out, isang full-length 3D movie na nagpo-focus sa kwento ng mga emotions na nangyayari sa loob ng isang tao or yung pinaming character doon, si Riley. Yung colors niya, yung emotions colors niya, this is ginagamit for special needs, tong color wheel na to. So you have red is anger, blue is sad, happy, yellow, surprise, disgusted, and afraid. So, ginagamit yung color kasi to binibase yung particular trait or emotion is like anger, red siya. Si sadness, blue. Okay? Yung color din, yung color symbolism din, it can also reflect on your character's journey. Okay? Makikita niyo sa gilid dito si Deku. Makikita niyo si Deku. Ang color niya is green. So bakit green, white decision? Green symbolizes growth, di ba? Palaki pa lang siya, palakas pa lang siya. So they yung creator plays on the color green. Kasi usually mga heroic colors is red, blue, and all that. Okay, next is okay. Noong 1990s, guys, sobrang talaga, sobrang formulaic na mga design ng cartoons dati. Yung mga heroes is binibigyan sila ng heroic colors. You have blue, red, yellow, and white. Makikita nyo from Superman to Optimus Prime, Lupin, All Might, kasi All Might yung bago ngayon din si Goku. Kasi this color symbolism, this color symbolizes yung heroic trait. Like red is for courage, blue is for being about blue is noble and honor, white is purity. So yun pa lang, meron na siyang, it gives a sense of character sa inyong pagkakalaman design. At you guys, merong mas in-depth na ganitong design nito kapag nag-ano na kayo ng character design sa mga animation studios. Kasi it's all about color picking. Okay. Next is villains. Yung villains back in the 90s din, lagi sila binibigyan ng dark and cyclic colors kasi binibigyan sila ng gives them a dreadful and malicious persona. So you have Joker. Tingnan niyo yung Joker. Iisa yung color scheme niya naglalaro sa dark. Wala kang makikitang bright color like red. Siguro may konting orange dito. Pero nakita niyo, it's all dark colors. You say, baba, we have the Lich King from Adventure Time. Diba? Medyo ghastly yung feel niya because of the colors. Then, we have Eclipse and Topi sa Star versus the Forces of Evil. Nakita nyo na, isa yung color scheme niya. Dark, sickly colors. Okay? Okay, guys, that wraps up our workshop. And pero bago tayo before we go head to the to our question and answer, I'm gonna promote our online script writing workshop. Ngayon, this is gonna be different dito sa mga ginagawa nating online script writing workshop. Kasi dito sa online script writing workshop na to, this is for an animated short film, mas mahaba discussion. We have tatlong beses siya. It's gonna be done in every Saturday. It is set on November 28, December 5 and 12. So it will start at 3 to 5 p.m. Ngayon, what makes this different from dito sa mga kinukonda ko pre-workshop na to? Yes, syempre, unang-una there's a fee. We have a workshop fee of 1,500 that will cover for all 3 sessions. Pero anong pinagkaiba nito dito sa workshop na pre-workshop na hinaheld ko? Okay? Ang pinagkaiba na major na pinagkaiba nito dito sa workshop na inibigay ko, I am just lecturing you guys. So nakikinig lang kayo. Wala kayong interaction, wala kayong output. Ngayon, dito sa online script writing workshop na we will be posting yung registration link later on. Dito, I will personally guide you na masulat yung script ninyo. So by the end of this workshop, meron na kayong working script for your animated short film.
Ngayon, another thing na pinagkaiba dito, we will be giving workbook. Yung workbook na yon, will be your guide habang ginagawa ninyo yung animated script niyo. Plus, gagawa kayo ng script ninyo at you can consult me during sa weekday period. So, kapag nasa process na kayo, nahihirapan kayo, sir, Christian, nahihirapan ako sa pag-develop ng character ko. Parang hindi siya umaangat. Parang hindi it doesn't make him any different sa mga usual na mga pinapanood kong cartoons. So what should I do? Then you can consult me. I will read your work. I-assess ko kung ano yung problema ng characterization mo. Then bibigyan kita ng suggestions. So hand in hand, tinutulungan kita. Like I'm gonna be your personal tutor habang sinusulat ninyo yung animated, yung script niyo for your animated short film. So bakit short film? Guys, short film lang muna kasi ito yung pinakamadaling ma-accomplish in a short span of time. And this is the best way for you to learn the tricks of writing a script. Yung full-length script, you can do that also. Pero medyo mahirap siyang tapusin yung full-length script. So, more likely, it's gonna be a limited slot kasi kaya limited slot is hindi kagaya ngayon ang hirapin. I know na hindi ko kayang i-accommodate yung 30 participants kasi nga kung 30 lahat yan, pero nyo gano'n kayo karami magko-consult sa akin. So, hindi ko kayo matututukan. So we're gonna stick this with limited slots muna para tutok talaga. Kasi as much as possible, doon sa First Academy namin, sinasuggest ko na dapat maliit lang yung grupo kasi nakikita ko yung work, na-assess ko, nababasa ko yung trabaho ninyo and all that. So workshop namin with Sir Ricky Lee, we are 100, 100 kami. And sadly, hindi nababasa ni Sir Ricky Lee mga works namin kasi ganun kami karami, 100. So ginagawa niya, meron siya mga volunteer writers, meron siyang 30 volunteer writers na nagbabasa. And at the same time, ang nagbibigay sila ng feedback sa amin. Pero dito, sa pinakaiba nito is, I will personally guide you sa pag nagsusulat tayo ng script niyo. Okay? Guys, okay, question time. Okay, guys, yung mga question nyo, i-type nyo lang sa chat box and I will answer them. Okay? Ayan. Kung may mga questions kayo. By the way, pati guys, sa workshop, isa sa it's one thing na what we can offer sa workshop na yun is tutulungan namin kayo also, halimbawa nakapagsulat na kayo ng script, tutulungan din namin kayo also on kung paano kayo lalapit sa producer. Ayan. Kung paano kayo lalapit sa producer kasi mahirap yung you need a serious amount of money to produce an animated film. So, tuturuan namin kayo bibigyan namin kayo ng tip kung paano kayo maghanap ng producers and financiers. Okay. By the way, guys, I'm just gonna acknowledge actually, dapat magpa-ano kayo. We have Sir Rene Misa here. Si Sir Rene Misa is one of the pillars ng the biggest animation organization dito sa Pilipinas. Ang ACPI, ang Animation Council of the Philippines. Diba? We have Sir Rene Misa attending this workshop. Ayan. Okay? Guys, okay. Ayan. Guys, okay maya. You can ask any question. Okay, guys? May nagtanong. We have Biel Rubio. Who is my favorite cartoon character? God, ang dami. Oh my God, super dami. Okay. Siguro pinaka-favorite ko na lang talaga because of Eldritch Brothers sa Full Metal Alchemist. God. Yung cartoon, yung anime na yun, it's totally on a whole new level. I do not recommend this do sa mga bata pa, especially mga 10 years old natin dito. Perhaps if you get older, kasi there are very mature teams there na
Ayan. Very mature teams there do sa Full Metal Alchemist. Pero it's probably my favorite one. Oh, next is before that is Samurai X. Kasi yung Samurai X, it helped me a lot sa pag nung dinadissect ko siya, it helped me a lot for script writing. Okay, from Kata, how do you find a reliable source of information for character narrative elements? When you say reliable source of information for the character elements, wala siyang defined na I've encountered na book para talaga dyan. Pero the best way for you to have a reliable source of information for narrative elements is study yung mga cartoons. Di ba? Ang saya-saya ng trabahong to. Parang gusto mong matuto on how to create characters, manood ka. Super dami yan. Ang dami kaganda yan. Right now, I'm watching dalawang anime ngayon. Guys, I recommend this. Akudama Drive and Jibaku Hanako. Basta Jibaku Hanako, I forgot yung latter part. Makikita nyo yung style nila, totally magkaiba. Like yung isa is manga, parang manga siya and all that. Yung isa naman very stylized and neon pagkakaano niya. Okay. Okay, thank you, Sir Rene. Ayan, actually guys, you can look up at Sir Rene. Ayan. Especially with Animahination is coming up, guys. It's one of I recommend this event, especially sa mga gusto pa malaman ng matuto about more on animation. Okay. And guys, kung may mga questions pa kayo, yan, let's just ask away here. Ang daming, may mga humahabot pa. Guys, sorry, hindi na kayo na umabot. Ayan. Okay. This is from Pia. Ano po marirecommend nyo na okay gamitin sa pag-design ng character? What do you mean ma-recommend na okay gamitin for design character? Is it tools? Softwares? Ano? Kung software, marami yan. Kung software, ako, I'm a very old school guy. I still use Photoshop. Pero mas marami nagsasabi na Paint Toolsai. Mas friendly ang Paint Toolsai when it comes to making manga character design. Pero mas mas sanay ako ng Photoshop. I'm still learning sa yung Paint Toolsai. Sa what kind of software for your animatics? Storyboard Pro? Yung sa ano kasi medyo mahirap yung sa making animatics. Editing software, kadalasan we use After Effects. Premiere. Medyo kasi mahirap ang animatics eh. Yung iba kasi ginagawa, pinapagalaw na talaga. Yung degree ng animatics na yun, like pag pinanood nyo yung ay guys, panoorin nyo pala yung Blood of Zeus. Kasi sa closing credits niya, pinapakita niya yung animation process. Promise guys. Marami kayong matututunan doon. Like pinapakita niya yung animatics and storyboards, kung ano yung mood boards. Ayan. Guys, kung may mga question pa kayo, yan, we're gonna wrap things up na. Ano pang, if you have any questions sa ganyan. Sir, have you done any similar visual novels? Motion comics. Motion comics yung ginawa namin. Actually, may ginagawa kami currently for an international market. Hindi pa siya nare-release. It's a folkloric. Ayan. Actually, marami pang elements dito, especially na hindi natin natakal kasi design pa lang naman. Bukod pa yung, there are a lot of ways pa pag nagbibigay ng characters ninyo. Isa sa mga natutunan ko is yung boses. Giving voices to your characters. It creates a lot of characters. Isa yung natutunan ko when I was working in ABS-CBN.
ayun yung, actually, ma-encounter nyo ito pag nanonood kayo ng character, yung strong silent type, yung loud mouth with the broken pass, yung mga ganyan. Ayan. Okay, from Jerix, sometimes binibigyan lang kami ng itsura ng character. Guys, ito pa. Ito kaya ko sinasabi sa inyo na create character design sa may kwento. Guys, binibitawan ko talaga yung mga ibang cartoons and anime kapag wala ako nakukuha ang sustansya. Meron akong pinanood dating cartoon sa Sising Siseko kasi ang ganda-ganda. It's so visual. Although galing siya sa video game, so visual siya. Pero my God, hindi ko maalala na yung kwento ko niya o kung meron man siyang kwento. Ang ganda na pagkakadesign niya. Pero God, yun lang yung may offer niya. And I forgot it. Okay. Ayan. Ayan, kay Kata, yung sa Chainsaw Man. Hindi pa, pero ang dami nagre-recommend sa akin ng Chainsaw Man. Marami. I will read it soon. Goblin Slayer is currently what I'm reading. From Rain, what animation software can I use? Actually, marami. Pero the thing is with animation software, meron libre at merong may bayad. So, I think best you could try may mga animation software na you could try yung mamura. Pero you have Flash, you have Toon Boom, iba-iba ba? Ayan. You can also use After Effects. Actually, may nag-animate using Photoshop. Oo, ridiculous as it may sound, may gumagamit ng Photoshop to animate. Okay. Okay guys, we're gonna wrap things up. Kung wala nang question, last call for questions. Kung wala na kayong question, or kung meron pa kayong ibang question at nahihiya kayo, tanungin, just message us at Mad Scientist sa Facebook namin. Okay? Okay, thank you, Sir Rene. Ayan. We're really doing this kasi ang daming animators na ang daming gumagawa ng animated content, and with you guys also support local animated content. Yung may mga Netflix account dyan, please watch yung Avid Liongorets, Hayop Ka, kasi we need as much help from ourselves kasi kailangan may pakita natin sa mga producers na meron tayong potential to make it big. We need animated content and support our own when it comes to animated content kasi sadly tayo lang yung walang industry. Marami tayong ina-outsource pero iilan yung gumagawa ng animated content. Okay, to wrap things up, okay? Ito na lang yung last advice ko. Good artist borrow, great artist steal. Okay? Actually, nakakatawa. Ang dami nag-claim nito na hindi raw si Pablo Picasso to. Pero pinaka-prominent na nag-coin ng term nito is good artist borrow, great artist steal. Guys, hindi ko sinasabi sa inyo na mag-plagiarize kayo. That's not it. When you say good artist borrow, great artist steal, there is no such thing as original. Lalo na pag nagsusulat kayo, there are 20 master plot na kahit sabihin yung kayo una nakaisip nito, pag tinignan niyo yung master plot, ay hindi pala. When you say good artist borrow, great artist steal, walang original na creation. Ngayon, may hinihiram tayong certain art, certain form from mga naunang artists, writers, and all, or craftsman. Pero ang pag sinabing great artist steal, you have to own it. When you say own it, huwag kang pauhuli na ninakaw mo yung idea na yon. Pagandahin mo, embellish it. Tandaan nyo kapag nagde-design kayo ng character or nagsusal kayo ng script or story nyo, put a little bit of yourself doon sa ginagawa nyo content. Kasi kapag naglagay kayo ng maliit na bagay doon na it represents you, people will not notice na kinuha mo lang yan sa iba. Good artist borrow kasi nahuhuli sila, ay galing naman yan dito kay gantong manga artist yan, ay gantong style naman yan, ay galing yan sa Dragon Ball, di ba? Makikita nyo, ang dami tayong gumagaya ng Spike Hill, ay galing yan sa Dragon Ball. I-tweet nyo ng konti, di ba?
Ayun. So, yung last tip ko talaga, ano to? Guys, create with your heart. That will stand up yun. Kahit saang workshop kayo, kasi hodang script writing o directing class, yan ang foundation na makagawa kayo ng sarili nyong content at makilala kayo sa inyong ginawa. Okay, guys? Maraming salamat for attending. I hope na you've learned a lot. Ngayon, yung sa mga nagre-request, if they want a copy ng presentation deck, yes, we can send them. Just email us if you want a copy. Okay? We will also be posting for a limited time nitong recorded video namin para sa mga hindi naka-attend. Kasi we are really promoting learning for those who are not, those who have walang kakayahan na nakapag-enroll sa mga animation studio but has the heart to create their own content. That's what the world needs right now. Content creators. Okay, guys? Ingat kayong lahat. Thank you sa lahat na ma-attend. Maraming salamat. And those na interested for our online workshop na just follow us on Facebook and Twitter at maglalabas kami ng registration link for that. Okay, guys? Thank you. Maraming salamat.